Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, o magandang gabi, depende sa kung anong oras nyo po papanoorin. Sa lahat ng mga tao nanonood online, we welcome you. And sabihin nyo po sa mga tao sa katabi nyo, good morning. I am blessed to see you. Sabihin nyo. Ayan. So sige, aga ng natin, no, service, at siyempre malamig ngayon. Mas lumalamig na, no? Oh, sino ba yung mga malalamig ang Pasko? Taas ang kamay. Ayan. May tumaas naman talaga. Ayan. Pasabi nyo nga po sa mga katabi nyo, huwag kang matutulog. Ayan. Pero yung asawa ko, yan, pwede matulog yan kasi 2 araw na yan, walang tulog. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Paul Eguia. I am Associate Pastor and member of the Preaching Committee here at Word International Ministries, Alabang. So yun nga, sabi ko, yung wife ko, hindi pa yan natutulog, 2 days na, no? Kasi yan yung mga ginagawa niya. Ayan. So marami siyang mga ni-style ng mga events ngayon. And naalala ko lang po, no, before, nag-start siya ng pag-style niya ng mga events niya noong 2016. No? Kasi nakatira po kami sa isang events place. So, sabi niya, why not gawin na pagka merong mga event, i-bundle na yung mga yung styling, no? So for 5 years, no, since 2016 hanggang 2021, ginagawa namin 'yun. And nung ginagawa namin 'yun, isa sa mga tinanong sa amin nung isang nagme-mentor sa amin sa business, tinanong na sa amin, nakapapel ba yung business nyo na 'yan? Kumbaga may papel ba daw? Kumbaga may BIR, may ganyan, repaying your taxes. Sabi ko, paying taxes, hindi naman. Kasi bundled service lang naman siya. Ang nagbabayad naman is yung resort. No? So, hindi na namin kailangan yun ipapel. Sabi niya, pero kung tinatrato nyo yan na parang business, mas maganda, ipapel nyo. Para meron kayong tax na binabayaran. Sabi ko, ba't kailangan pa nun? Sabi, kasi compromise yan pagka wala. Sabi niya sa akin. No? Kasi Christian din kasi siya. So, sabi ko, compromise? Sabi ko, pagka nagbayad ako ng tax, saan ba pupunta yung tax? Saan po ba pumupunta yung tax? Napapansin nyo? Di ba? Yung gawang kalsada, sinisira. Di ba? Yun lang naman ang gagastos sa tax eh. Ano pa? Yung mga dating hindi traffic na lugar, gagawing traffic. Kasi maglalagay sila ng tao na gaganon. Di ba? So sabi ko, babayad pa ako ng tax para sa mga ganon. Wag na. Di ba? Importante, nakakatulong ako sa mga tao. Gusto ko maging channel of blessing. Tapos yung mga taong walang trabaho, mapapasama namin dito sa sa corporation namin. Tapos hindi pala kami korporasyon kasi wala ngang papel, no? So sabi ko sa sa business namin, so magiging channel of blessing. Sabi niya, bro, mas maganda na ipapel mo yan. Biblical yun. Biblical? Asan yun sa Bible, no? So sabi ko nga, what does the Bible have to say about paying taxes? Meron ba sinasabi yung Bible? Meron ba? Saan? Anong Maccabees? Okay. So, meron, no? Pero, bago po tayo mag-proceed doon sa ating magiging passage na kung saan natin pag-aaralan, tama po kayo, meron pong sinasabi ang Bible about paying taxes, Pero, bago po tayo mag-proceed doon, gusto ko lang po ipaalala na ang series natin for today, for all the people who are watching sa online for the first time and people who are here for the first time, we are in the middle of a series, The Heart of Giving. No? So, nakwento po natin sa ating starting ng series. Ako din po nag-preach nun. Sa mga hindi po nakapanood, pwede nyo pong panoorin yun sa Facebook page namin and sa updated na YouTube page ng Win Alabang. Thank you, Jared. Yun. So, yan, nandun po lahat, no? Ano ba nangyari previously, pwede po natin yun mapanood anytime. And sinabi ko nga po doon sa ating introductory topic, na ang reason kung bakit natin ginagawa itong topic na to, sabi, bakit sa dinami-dami na magiging series natin, na ending series natin for this year, it's bakit about giving. Number 1 is gusto po namin mga pastor na makareceive ng mga gifts from you. Okay? So, mayroon pong Christmas tree sa baba. Nakikita nyo, no? May mga gifts po doon. Ilagay nyo yung mga gifts nyo doon. Sulat nyo yung pangalan namin. Okay? Joke lang. Pasensya na. Okay.
Baka tutuhanin nyo, pero okay lang din kung tutuhanin nyo. Ano ba? Nawala na ako. Ayan. So, ang marami nagtatanong sa akin, sabi, for the past 10 years, ang Word International Ministries Alabang daw ang top, no? Sa pagbibigay ng tithes sa Win Philippines ba? Sa Win Philippines. Oo, sa Win Philippines, no? So, sabi, ang dami-dami pwede maging topic. Bakit ito pa? Pero ang gusto po natin maintindihan that giving, no, or being generous is beyond, ang generosity is beyond just giving. No? And malami po tayong natutunan. Last week, na-discuss po natin na it's not about the amount. No? But it's all about the value. Meron po akong naalala, no? Meron akong inattend ng conference years ago. No? And nag-topic siya about basic counseling. Si Dr. CC, yung pangalan niya. American siya. Nagtatopic siya ng counseling all over the world. And nung nagpunta siya dito sa Philippines, nag-visit siya, sabi niya, you know what? Sabi niya, inalam ko lagi lahat yung mga language ng iba't ibang bansa na sinasabi yung I love you. Pero sabi niya, you know what? Kung ano yung language na favorite ko na nagsasabi ng I love you is yung language ng Philippines. Kasi it's the same word, yung love na ginagamit is the same word for value. Mahal. Diba? So sinasabi niya is giving value. So, yung point po nung topic natin last week is to help us understand na hindi porket nakakapagbigay tayo ng malaki is ibig sabihin okay na yun. Pero ang tanong is, ano ba yung binibigay natin? Is it valuable kay God? Is it valuable sa atin? Diba? So, yun po yung isang paradigm, no, na natutunan natin. And for now, meron din tayong bagong matututunan. How to be generous pagdating naman po sa ating bansa. So, ang topic po natin ay manggagaling sa Book of Matthew. So, sinasabi dyan, no, na the Book of Matthew, ang point ng Book of Matthew is to prove that Jesus was the awaited Messiah from the line of David. So, sino po ba ang nagsulat ng Book of Matthew? Si Matthew. Galing nyo. Okay? Paano nyo nahulaan? No? So, tama, no? Si Matthew. And sinulat po niya yung gospel na yan, ang point po niyan kung bakit niya sinulat is para doon sa mga Jews, mga kababayan niya, na they are all awaiting for the Messiah na dadating. So sabi nila, sino ba yung Messiah na yun? Sinabi ni Matthew, I've been with him, dumating na yung Messiah, si Jesus. At ito yung buhay niya. So kinakwento niya yung buhay ni Jesus. Yun ang kanyang mga target audience. At yung theme, no, or yung main aim ng Matthew is to draw a line na parang sinasabi, you can believe that Jesus is the Messiah, the King that we have been waiting for. Pero I'm going to draw a line from the people na maniniwala lang at yung taong mag-undergo ng lordship niya. Because if there is a king, there is a kingdom. And para magkaroon po ng kingship, no, kailangan maging under tayo doon sa authority ni Jesus, the King. So, ang point lang po dito, sa mga nandito po, no, hindi po to command, ito pong pag-uusapan natin ay hindi po para sa lahat. No? Ang pag-uusapan po natin, if you are here for the first time at you haven't made the decision yet to follow Jesus Christ, then this is just a suggestion for you. Pero, if you are here and you are claiming that you are a follower of Jesus at tayo ay under His Lordship, automatically, ito pong command ay kailangan nating gawin. Okay? So, let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Thank you, Lord God, for the weather. Thank you, Lord God, for the people who are here. Lord, as I speak, ikaw po ang magbigay ng wisdom sa akin. May you just empower me. And Lord God, may you just open the hearts of the people who are here. And Lord God, the message na pakikinggan namin is not about the messenger, but all about you. Thank you, Lord God, for this time. In Jesus' name, amen. Okay. So, ang passage po natin is manggagaling sa Matthew 22. Alam niyo po ba, nung pine-prepare ko po itong message na to, isa ito sa pin-prepare kong message na sobrang daming historical background. No? So, medyo marami tayong aaraling mga history. Okay ba kayo doon? Medyo magkakaroon tayo ng mga kwentuhan. No? History. Kasi,
ang dami ditong bawat kibot ng verse, meron kailangang konteksto tayong maiintindihan. And isa ito sa pinaka-study heavy na nagawa kong preaching in a span of many years. Okay? So sisimulan natin, no? Sabi sa Matthew 22 verse 15, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan. Sabi dyan, then. So nagsisimula po siya sa then. Bago na po itong narrative, pero sinasabi dyan, then. Ibig po nito sabihin is, kasunod lang po ito yung nangyayari previously. So ano ba nangyayari previously? Kung mababasa po natin yung mga nangyayari previously, si Jesus po ay, he's doing his ministry. Ang main ministry niya, bukod sa magpagaling ng mga tao, isa sa mga ministry na ginagawa niya is nagtuturo siya sa mga tao. Hindi siya nagtuturo sa mga synagogues. Ang ginagawa niya, siya ay nagpunta sa mga tao at nagtuturo siya about the kingdom of God. And all throughout the passages previously, makikita natin na puro ganun ang ginagawa niya. After that, no, ito makikita, dun papasok itong passage na to. Habang ginagawa niya yon, the Pharisees went and plotted how to entangle him in his words. Kung titingnan natin yung other English Bible translations, ang sinasabi dyan, how to entrap. Madami kang sinasabi, ha? Huhulihin ka namin. Di ba ang daming ganun? Marami tayong mga napapanood, no, na maraming mga sinasabi, tas nahuhuli sila sa sinasabi nila. Kaya sabi nila, syempre, mga Pharisees, sabi nila, sige, huhulihin din natin si Jesus. Ito ang maganda dito. Sabi dyan, and they sent their disciples. Disciples nino po? Nung Pharisees. Okay. May mga disciple po yung Pharisees. Tapos sabi dito, along with the Herodians. Okay. Pwede po yung author, ang sinabi na lang niya, then the Pharisees went out and plotted how to entangle him in his words. So, they sent their disciples to him. Now, kung may mga sumamang iba, ba't pa kailangan ikwento? No? Always remember that the Bible doesn't waste words. So, bakit pa kailangan dyan sabihin yung Herodians? Sino po ba dito nakakaalam kung sino-sino yung mga Herodians? Ayan. Okay, sabi ni Pastor Ernst, no? O sige, sa mga hindi nakakaalam, sino dito yung mga nakakaalam ng Noranians at Bilmanians? Okay. Ayan. Naalala ko, no, kinakwento sa akin na talagang nagkakaroon pala ng mga ano yan, talagang matindi pala yung awayan yan, no? Dahil wala pang social media noon. Oo, yung mother-in-law ko kasi ay Bilmanian. So, ayan. Yung pong Pharisees, pati Herodians po, ay dalawang magkaibang panig. Yan. Para po yung Noranians at Bilmanians. No? So, yung Pharisees, they believe in the coming Messiah as their king. Naniniwala sila because kung titingnan po natin, babasahin po na, if you are here for the first time at hindi kayo Bible person, no? Kung mababasa po natin sa Old Testament, ang Bible po kasi ay dalawang parts yan, Old Testament and New Testament. Kung babasahin natin all throughout the Old Testament, marami po dong mga sinasabing prophecy na merong padating na Messiah, na king, future king, no? Na ililigtas, i-free yung bansang Israel. All along, ang akala ng mga Israelita, ang interpretation nila doon sa Messiah King na dadating na yun ay isang magaling na warrior. No? From the tribe of the greatest king of Israel, King David. He will set us free from bondage. Ay, tatanggalin tayo sa Roman Empire. Di ba? So, yun yung paniniwala nila. So, naniniwala ang mga Pharisees na soon may dadating na king from the line of David, na if-free sila, is a warrior, na magiging magaling na warrior, ililid sila, no? Para paalis doon sa Roman captivity. Tapos, isa pa sa mga pinapaniwalaan ng Pharisees, ang batas nila, hindi nila batas yung batas ng mga sumasakop sa kanila. Ang pinaka-importanting batas para sa kanila ay yung batas ni Moses.
Yung mababasa po natin sa Exodus at Leviticus. Meron mga batas yan, pero para sa mga Pariseo at sa bansang Israel, no? Para po kasi sa kanila, meron po kasi silang tawag mo dito, superiority complex. Naniniwala sila na kami ang chosen nation. Kami ang chosen ones, no? So lahat ng mga gusto sumakop sa amin at mga nanalo na sumakop sa amin, lahat yan ay mga sa demonyo. Ganun yan, no? So anything na meron sila ipapagawa sa amin, hindi yan totoo ang kailangan ng magiging basihan ng batas namin. Ang pinaka-priority ng batas nila ay yung batas ni Moses sa Levitical laws. Kaya sila, galit na galit po sila, no? Sa mga sumusunod sa Roman Empire ng mga Israelita. Para sa kanila, yung mga sumusunod na mga Israelites sa Roman Empire at sa government na in-establish ng Roman Empire ay mga traidor. Next, they are a smaller group containing people who teaches in the synagogues. Now, yung mga Herodians po, they submit to the kingship of Herod, no? The Edomite. Ang Edomite po ay tribe po ni Iso, no? Sa history lang po ng Israel, for the people na hindi Bible person dito, sa history po ng Israel, meron po sa kanila na pinanggalingan yung bloodline nila, no? Si Iso and Jacob. At sa tribe po ni Jacob, nanggaling ang bansang Israel. Pero sa kuya niya, hindi pala kuya, kambal kasi sila, pero yung sa kapatid niya, si Iso ay, yung tribe nila, ay yun yung mga Edomite. So si Herod po, yung na-assign na ruler ng Roman Empire to take lead, isa po sa ginagawa po kasi ng Roman Empire noon, para wag magkaroon ng chaos, is nag-a-assign sila ng mga native as leader ng isang bansang sinasakupan nila. Pero meron din silang nilalagay na counterpart na leader. So sa Israel, it's Herod and Herod Antipas, nung time na yan, pati si Pontius Pilate. No? Pontius Pilate is the representative of Rome at that time. So sila, sumusunod sila kay Herod, kaya nga Herodian sila eh. So mga panatiko to. Nakakita na po ba kayo ng mga panatiko na, yung political na panatiko? Yung nangaaway, yung mga ganun. Yung i-unfriend kayo. Yan, because of political beliefs, no? Oo. Tapos biglang mangungutang, no? So yun yung mga, ito sila. Yung mga sobrang liberal sa politics, mga liberal to mga to. So, yan yung mga type ng mga tao na yan. Pero dun sila kay Herod. Para sa kanila, di bali ng si Herod kaysa yung Roman Empire ang sumakop sa amin. Kasi si Herod po is meron siyang mga territories na siya lang ang may hawak. Wala pong pakialam ang Roman Empire doon. So parang sa mga Herodians, mas okay na ganito na lang, no? Kaysa magulo pagka yung buong teritoryo natin hawak ng mga Roman Empire. Parang ang hirap. So, dito na lang tayo sa mga Herod, no? Next is, they submit to the law of the Romans to keep the status quo. Kasi, parusahan tayo eh. Ang time po kasi na yon, ang governing body, ibig sabihin, merong batas ang Romans. At dahil nasasakupan ang Israel ng Romans, ang batas ng Romans, ang masusunod. Okay? So yung batas po ng Israel, wala, hindi ka, patayin yan, sabi sa batas ng Israel, hindi. Shh. Ang batas ng Romans ang masusunod. So yun, so sila, nagsasubmit sila doon kasi yun yung may power at that time. Kaya nagkakaroon ng away yan, yung Pharisees, pati Herodians. Bawal yung ganyan. Wala, hindi na yan. Dito na kami sa Roman rules and laws. So, pwede na namin gawin yan. Yan, dan sila nagkakaroon ng away. Tapos, containing Sadducees and Scribes. Ano po yung Sadducees and Scribes? Yung mga Sadducees po, ito po yung mga lawgiver, para silang modern day mga lawyers, attorney,
no? Sila yung tagapagturo ng batas ng Roman Empire. So, tapos mga scribes, no? Yung mga nagsusulat. So, yan po yung kanilang kanilang identity. Magkaiba po sila. Magkaaway po sila because of their beliefs at mga preferences nila, political preferences nila. For ilang years, no? Bago dumating si Jesus, nag-aaway ang mga yan. At marami silang mga nagiging awayan sa isa't isa. Pero dahil kay Jesus, na-unify sila. Solid, no? Di ba? Sabi nila, what if magtulungan tayo? Yung mga Pharisees, naiinis kami dun sa Jesus na yun. Bakit? Kasi napapahiya kami. Di ba? Sinasabi niya, yung mga batas daw namin, mali daw yung interpretation namin, mali daw yung application namin, napapahiya kami. Mga religious leaders. Yung mga Herodians naman, sabi nila, oo, yung Jesus na yun, yung sinasabi nilang next king. So magkakaroon ng insurrection, pagka lumakas yung mga followers niya, baka magkaroon ng power trouble sa power, no? At pag nalaman niya ng mga Romans na merong gustong ihalal na bagong ruler itong mga kulto na to, no? So yari, no? So why not join forces? Yan, nagsanib-puwersa sila, no? Thank God, no? Through Jesus Christ, no? May unity, no? So yan, nagkaroon ng unity sila. So sinabi nila, and they sent their disciples to him along with the Herodians. Pinagplanuhan nila. Okay, itatrap natin siya. Ito yung sasabihin natin. Okay. Una, simulan natin sa, Teacher, we know that you are true and teach the way of God truthfully. Oh, diba? And you do not care. Ayan ha. Una, binola muna. Naniniwala kami na ikaw ay totoo. Ibig sabihin, magsabi ka ng totoo. Okay? Parang dinedare nila si Jesus na huwag kang magsisinungaling or huwag kang mag-showbiz answer. Diba? Kailangan sabihin mo yung totoo kasi truthful ka. Tapos, you do not care about anyone's opinion. Sineset up. Diba? Ito yung pag yung mga anak natin, papainumin natin ng gamot. Diba? Oh, brave yan eh. Diba? Brave yan, obedient yan eh. O say yung sineset up mo, no? Parang ginanon nila si Jesus, no? Sa dinami-dami, no? Ng taong gaganunin nila, si Jesus pa, no? So, you do not care about anyone's opinion for you are not swayed by their appearance. Ay, galing. Oo, na-set up. Okay. Sige, ano ba yung tanong? Tell us then, why you think is it lawful to pay taxes? Tell us then what you think. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Okay. Given yung context ng mga sinabi ko kanina, no? Yung Pharisees, pati Herodians, ito po ay checkmate question. Bakit? Pag sinagot ni Jesus, yes, it is lawful to pay taxes. Sino magagalit? Mga Pharisees. Hindi lang po mga Pharisees, pati yung mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo naniniwala sa mga katuruan ng Pharisees para sa kanila. 'Di ba? Opposition ang Rome. Yan ay ginagamit ng demonyo para i-oppress tayo. 'Di ba? So anything na nag-o-oppress sa people of God ay hindi dapat sinusundan. So pag sinabi ni Jesus na yes, dapat magbayad ng tax, yari siya sa mga, biglang yung, baka mag-walk out yung mga nakikinig. Kasi ang daming nakikinig niyan nung pinadala yung mga tao, nagtuturo si Jesus. Diba? Baka sabihin, yes, dapat. Ay, alisa na yung mga nakikinig. Kasi mga Pharisees. Diba? Pero pag sinabi niyang no, sino naman ang magagalit? Herodians. Ang galing nyo nakikinig kayo hindi kayo inaantok. So, yung mga Herodians, kaya sila nagsama dun ng mga Herodians. Diba? Kaya pala nagsama. Okay. So, pag sinabi niya hindi, ngayon, mas malala yung pag sinabi niyang no. Kasi, pwede siyang parusahan
ng Roman law. Diba? So, sa Pharisees, manalo pa rin. Diba? Win-win. Diba? Sabi nila, siguro nung pinaplano nila yan, naka-whiteboard sila, no? O, ano kaya yung pwede nating naitanong na ikaw, saan ba kayo nagagalit? Nagagalit kami pag opposition sa batas. Okay, so siguro dahanin natin sa sa taxes. 'Di ba? Kasi mukhang di nagbabayad ng tax yun eh. 'Di ba? Nakachinelas lang yun, laging naglalakad. 'Di ba? So, yung Pharisees, magandang yan kasi kahit na anong isagot niya, yes or no, yari siya. Ganon sila, no? Appear sila. So sabi, antindi, no? Pero, ito yung question. Magbabayad ng tax, no? We might be asking, taxes? Ano ba yung binabayaran nila sa taxes? No? Para lang natin alam, no? Kasi, sabi ko nga, di ba, sa atin, ang binabayaran natin sa taxes is para sirain yung mga ayos ng daan. Di ba? Pero doon, no? Ang ginagawa po is, inaayos po yung daan. Isa po sa mga ginagawa po ng mga nasasakupan ng Rome is gumagawa sila ng mga bridges and mga roads. No? Yung mga walang daan, ginagawa nila ng daan. At yun ang bagong daan. Hindi na yung dating daan. Bagong daan na. Oo. Pero ang gusto natin ay isang daan. Si Jesus yun, one way. Kala nyo pera. Yan. Pagka ganun, magpapalakpakan kayo. Pero pagka igad, hindi. Mamaya, papalakpakan tayo. Ayan. So, ayan. Ganyan yung structure, no? Ng roads, ginagawa yan. Ano pa? Ano pang binabayaran nila? Aqueducts. No? Sino po yung familiar sa aqueducts? Yan. Di ba? Kasi, yung Israel po is medyo nasa Middle Eastern part siya. Sa mga nakapunta na po sa Israel, no? Ako hindi pa ha, pero gusto ko pumunta. Medyo disyerto po siya. So mahirap ang tubig po sa kanila. Isa po sa ginawa ng Roman Empire is nagawa po sila ng aqueducts para magkaroon ng tubig doon sa kanilang lugar. No? And yan po yung sa mga people na nakapakinig ng preaching ko before about the church in Laodicea, yung tubig na malamig or mainit na galing sa hot spring dahil dumaan sa aqueduct, pagdating doon, maligamgam na. Yun yung lukewarm. Okay? Dami nating history, no? So, ang itsura po ng aqueduct is ganito. Ayan. No? Ano pa? Ano pang binabayaran nilang tax? Is the Pax Romana. Familiar po ba kayo dyan sa Pax Romana? Pax Romana is, pag kayo ay sakop kayo ng Rome, di ba dati ang nangyayari sa Israel is, sa Book of Judges, no? Merong Amalekites, matatali Amalekites, sakupin sila ng Philistines, mga ganon, di ba? Dito po, sa Rome po, pag ikaw ay sakop ka ng Rome, poprotektahan ka ng Rome. Bawal na may ibang sumakop sa'yo. So, binabayaran po nila yung mga sundalo ng Rome. No? Yun po yung Pax Romana dahil pagka-under ka ng Rome, walang gera, walang ibang sasakop sa'yo. And for 200 years po, na-protect po ng Rome yung mga kanilang sinasakupan because of this one. Yan. So, yan yung binabayaran nila. No? So, meron namang reason. No? So, yung tax na sinasabi po dito ay hindi lang ito basta taxes na parang trip lang. Meron pong basis yung tax. Pero ang ginagawa po kasi ng mga tax collector noong time na yon is dinadagdagan nila. Tapos yung dagdag nila, kamot may, bahala na kung magkano idagdag. Diba? At mahina ang accountability ng Rome. Bahala ka, basta nakukuha namin yung taxes namin, kayong mga tax collector, bahala na kayo sa tubo. Okay. So tinanong nila, back to our story, no? Tinatanong nila, so is it lawful ba to Jesus, is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Tapos yung sa katabi niya, appear sila. Di ba? So, but Jesus, aware of their malice, said, why put me to the test, you hypocrites, mga hipokritong to? Hindi ko alam kung paano sinabi ni Jesus, no?
hipokrito to eh. Baka ganun ba, oh? Sige, mga hipokrito kayo. Hindi ko alam, no? Basta, yan na, sinabi, no? Why are you putting me to the test? So, sinabi ni Jesus. Ngayon, sige, ang gagawin natin ay, sige, show me the coin for the tax. Yung ibabayad natin, kasi meron silang currency. Ang Romans po ay one language, one leader, and one currency. Yun po yung ginawa nila. So, kinuha nila yung coin na pinambabayad doon sa tax, no? Yun po ang tawag po doon ay denarius. Nakakita na po ba kayo ng denarius? Yan po ang denarius. Ang nakalagay po dyan ay image ni Tiberius Julius Caesar Augustus. Ayan ang itsura niyan. Okay? So, meron pong image. Ayan. Kaya sinabi dyan ni Jesus, no? Sa verse 20, sabi niya, and Jesus said to them, whose likeness and inscription is this? In other words, in other English translation, sinabi niya, kaninong image ang nakikita nyo doon sa coin? Ang galing ni Jesus, no? Every time tinatanong siya, anong lagi niyang sagot? Tanong din. Di ba? So, ang nangyari sa mga nakikinig sa kanya, parang naguluhan na sila, no? No, parang, ay, sino nga ba? Akita, no? So, ito po yung reason, no, kung bakit offensive sa mga Pharisees, no, yung magkaroon ng ganyang mga institusyon, no? Kung mababasa po kasi natin sa second commandment, no, meron po kasing 10 commandments, di ba po? So, sa second commandment po, makikita po natin yan sa Exodus 20, verse 4, sinasabi po dyan, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Okay, sinabi, no? You shall not make for yourself a carved image. Anything na merong igagawa tayo na image na magbe-bring ng superiority sa atin or kakalabanin yung deity ng God natin, kailangan hindi natin yan ini-entertain. Yun nga yung reason kung bakit sila na-put into captivity. Diba? Dahil nga sa mga ganyan. So, clear yan sa bansa ng Israel, no? Parang sa kanila, hindi. Oh, that's a carved image, no? Na binibigay. So, yun yung isa ding reason kung bakit yung mga Pharisees is offended and ayaw nilang mag-submit, no? You shall not bow down to them or serve them. Other passages pa na nagpo-prove po nito is kung mababasa po natin another book from the Old Testament, no? Sa Daniel chapter 3, yung Israel po nung time na to is na-captive sila ng nasakop sila ng Babylon Empire or the Chaldean Empire ng time na yun. So yung Chaldean Empire, ang nangyari, nagpagawa po sila ng malaking statue, 90 feet, no? Na golden statue at ang command noon ng king ng Chaldean Empire na si King Nebuchadnezzar, pagka nag-play na yung music, lahat mag-worship, magbabow down dun sa image na yon. At itong tatlong to, si Shadrach, Meshach, Abednego, ay mga from Israel, no? Kinuha sila from Israel. So, hindi sila nagbow. At the point of death, pagka hindi daw kasi nagbow down, ang mangyayari, susunugin. Iba-barbecue. Ganon. Diba? So, hindi naman siguro sila excited. Yes, mafe-feel ko na yung nafe-feel ng Kenny Rogers. Diba? So, nung time na yan, no, nung pinabow down, tapos alam nila na pag hindi sila nagbow down at nahuli sila, susunugin sila, even at the point of death, we will not bow down. Diba? Now, moving forward, no, sa Roman Empire, meron na naman pong nangyari. Nung time na si Pontius Pilate ang naging assigned leader over Judea, at that time,
is nagtayo siya para lang inisin. I-establish niya yung authority niya. No? Gusto niya mang-inis. Alam niya na ayaw ng mga Hudyo, ng mga santo-santo ng mga ganyan. Gumawa siya ng imperial standard, pero hindi po agil ang nakalagay. Ang nakalagay po is yung image ni Caesar. Naglagay siya ng malaking ganon. No? Ang Roman Empire po kasi, meron pong freedom of religion. Nalaman po ng Roman Empire na kantiin mo na ang teritoryo ng bansa, pero wag mong kakantiin ang Diyos nila. Kahit ngayon, di ba? Iba yung hawayan pagka-religion yung pinag-uusapan. Di ba? So, siguro, hindi ko alam, no? Pero baka gustong i-establish ni Pilate yung authority niya, na parang naglagay siya ng ganyan. For 5 days, no? Nag-amok po ang mga Hudyo sa bahay ni Pilate. Ibaba mo yan, tanggalin mo yan. Nagalit po si Pilate. Ang ginawa ni Pilate, pinalabas niya yung mga Roman soldiers. Sabi niya, pag di kayo umalis, gigitan ko leeg ninyo. Lahat. So, ginawa ng mga Hudyo, humiga sila, tapos ginawa yung leeg nila. So, nangyari, okay, sige. Tinanggal ni Pontius Pilate. Kaya kung magpa-fast forward tayo dun sa nangyari kay Jesus, si Pilate, medyo good boy na siya. O ano bang gusto nyo? Pakawalan to o ito? Kasi alam niya, itong mga Hudyo na to, pagdating sa kanilang mga religious beliefs, they will fight to the death. So, tinanggal na nila. So, yun yung sa image, no? Kung bakit importante yun na kaya pag sinabi ni Jesus na yes, dapat magbayad, bayaran ng Roman Empire, bayaran natin ang pag-o-oppress nila sa atin, talagang magagalit yung mga followers ni Jesus. Diba? So, ang tinanong ni Jesus is, yan, magbabayad ba dapat tayo ng taxes o hindi? Tapos si Jesus, sige, teka, sino bang likeness yung dun sa coin na binabay? Oo nga, naligaw sila. So sabi nila, they said, Caesar's. Kay Caesar. Okay, so yung sagot nyo, ang gagamitin kong sagot. Di ba? Therefore, render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's. Ang hirap kasi pagka you shove it down their throats, yung sagot. Diba? Kinausap natin yung mga workers ng church or yung ministers community. Sabi, ano ba ang kailangan para masabi na talagang legit worker? Ang sabi nyo po is umaaten ng night of prayer. Kayo nagsabi nun, hindi ako. Umaaten na po ba? Hindi pa din. Okay. O basta sa inyo galing yun, ha? So, ayan. So, isa po yung technique na ginagamit, no? Yung, ito sa years ko po of mentoring, isa sa mga most effective way para mapa-change mo ang behavior ng isang tao is through asking questions. Marami po tayong mga sasabihin na dapat ito yung ginawa mo, dapat ito yung ginawa mo. Minsan kulang na nga lang, tuklawin sila Diba? Ng mga sinasabi natin. Meron po ba tayong mga ganon? Nakausap, hiwalayan mo na yan. Diba? Hiwalayan mo na yan. Hindi ka mahal niyan. Huwag mo nang gawin yan. Ang dami nating mga pinapayo na, sinabi ko na sa'yo, paulit-ulit na ako, paulit-ulit na. Sino na may ganon? Paulit-ulit nang sinasabi, ayaw gawin. Napapabugtong hininga na. Ay, parang yung naghiwalay yung Katniel. Ay. Diba? Ayan. Gagaling talaga sa mga ganyan Ayan. Diba? So napapabugtong hininga na tayo. Kulang na lang, diba? I-record natin yung sinasabi natin. Diba? Ano ba yung Kuya, payo naman. Hindi, ganito. Play mo yung recording. Dahil paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo. Pero, ito po ang, napansin ko, pagpatanong, no? Ikaw, ano ba sa tingin mo? Kasi ganyan. Sa tingin mo, tama ba yung gagawin mo? Ikaw, ano sa tingin mo? Ewan ko. So, pagka alam mo na yung tama, pero hindi mo ginagawa, ano ba ang tawag dun? Engot? Ikaw nagsabi niyan.
Di ba? Hindi ko sinasabi yan. Ikaw nagsabi niyan. So, pwede ko bang gamitin? Huwag kang engot. Kasi sa'yo galing naman eh. Di ba? So, yun yung ginawang technique ni Jesus, no? Therefore, walang sinabing yes or no si Jesus dito. Ang sinabi niya, kanina, sige, babayad ba ng tax? Dapat ba? Sino ba yung nandyan sa ano? Ano ba yung binabayad nyo? Denarius. O sino ba nakalagay dyan? Si Caesar. O, edi ibigay nyo yung kay Caesar. Yung kay Caesar, ibigay nyo sa Diyos. Yung sa Diyos. Alisan na sila. When they heard it, they marveled and they left and went away. That is the best way, no, to shut people up, no? So, alisan sila. Ang galing ng ano, no? Now, what's the point, no, of the story? Ang point dito, there are two levels dun sa answer ni Jesus. Number one is, hindi porket tayo ay Kristiyano at followers ni Jesus Christ, ibig sabihin, it is an excuse para wag natin yung gawin yung obligasyon natin sa ating bansa. Dahil sinabi sa Romans 13, let every person be subjected to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Di ba? Ano sinasabi dito? Si Apostle Paul po ang nagsulat nito in recognition doon sa sinasabi ni Jesus. Isa po sa mga rules of interpretation, pag nagbabasa po tayo ng gospel, yung principle po doon na diniderive, kailangan nag-agree doon sa mga principles na sinasabi sa mga letters. Ito po yun. Isa po yan sa mga letters ni Apostle Paul. So sinasabi dyan, let every person be subjected to the governing authority. Pero Jesus, yung tulay dun sa may Cavite, hindi na natapos. Diba? Single pa ako, nung ngayon, 2 na anak ko, hindi pa din tapos. Bakit ka bibigay yung tax? Tapos ano sabi ni God? Nagulat si God, no? Shucks, nagkamali ako ng command. Hindi ko naisip yun, anak. Bawiin mo. Hindi. No? Ito yung leader namin eh. Ganito yung mga batas na ginagawa niya eh. Jesus, magbibigay ba ako ng tax dun sa bansa na nasabi, magpa-face mask na, magpa-face shield pa? Ang gulo nung bansa namin. Nagugulat ba si God? Hi! Shucks, sorry. Hindi po siya nagugulat. No? Sinabi po yan ni Jesus, and sinabi po ito ni God, word po ito ni God, using His divine knowledge, His divine provision, His omniscience. Alam po ng Diyos na pag sumunod tayo dito, dahil siya ang nag-establish ng authority na yan, regardless of their morality, their intellect. Ang point is, you do your part. Wag mong tingnan yung part niya. Kasi ikaw, anak, protektado ka dahil sumusunod ka sa akin. Basta sumunod ka. Kung siya, saliwa siya, wala ka na dun. Sumunod ka kung may batas na pinapagawa dahil ako ang naglagay ng authority na yan sa'yo. Dahil kahit gaano pa yan kasama sa opinion mo, anak. Kahit gaano pa ka-incompetent yan, anak. Sa paningin mo, dahil ikaw ang pinakamagaling na leader, anak. Mas magaling ka sa mga leader mo. Alam mo lahat. Okay? Ikaw ang pinakamagaling, no? Nilagay ko yung leader na yan above you. Because it will bring about the character I desire for you. Diba? Yan. Hallelujah. Hindi yung sa Katniel lang tayo nagpapalakpakan. Hallelujah. Yan. So, yan. So, sinasabi dyan ni Apostle Paul, di ba? So, ang tanong,
Kanino bang image yung nasa denarius? Ha? Yung binigay po na denarius. Kanino? Kay Caesar. Diba? At sinabi doon ni Jesus, give to Caesar what is due to Caesar and give to God what. Ano ba yung due kay God? Ito yung sagot dyan. No? Sino ba yung image na nasa atin? Sabi sa Genesis 1:26, you are created in the image and likeness of God. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Image of God ba? Image of God. Sabihin mo sa katabi mo, sa maniwala ka sa hindi, image of God yan. Oo. Yung sa iba, baka kinulang, no? Talaga? Diba? Oh, basta huwag nyo lang pansinin. Basta sinasabi sa Bible, di ba? Image of God yan. Paniwalaan nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Paniwalaan nyo. Image of God yan. Okay. Oh. One chapter prior ng Romans 13. One chapter prior ng Romans 13. Sinasabi sa Romans 12, no? Bago po magsabi si Apostle Paul na ibigay nyo sa country or sa authority yung due to them. The chapter previous that is Romans 12. At sinasabi doon ni Apostle Paul, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice. That was a concept foreign to them. Kasi, lagi, pag sinabi pong sacrifices, sa mata ng mga Hudyo, pag sinabi pong sacrifice, it is something na papatayin para kay God. Diba? Yun ang burnt offering. That's the sacrifice. Pero sinasabi dito ni Apostle Paul, you have to be the living sacrifice. Madaling magsabi, I want to die for God. Tapos wala pa naman yung oras natin. Pero mas mahirap to live for God. So sabi dito, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship. Worship is not singing. It goes beyond singing. It goes beyond raising your hands. It goes beyond pumipikit ang umiiyak. Worship is a lifestyle. So sabi dito, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. That by testing you may discern what the will of God is. Ano yung will of God? It is good, it is acceptable, it is perfect. Our will could be good for us. It is not good for everyone. It could be acceptable for us. Diba? But our wills will never be perfect. Itutuloy ko po yung kwento ko. Simula po nung 2021, ginawa po namin, nag-usap kami ni Uni, sabi ko, ito yung sinabi sa akin ng mentor ko, ganito, ganyan, compromise daw to. What do you think about it? Yeah, tama siya. Hirap lang kasi sumunod sa Lord. Kasi para ipapel namin yun, meron po kaming babayaran. Meron kang babayaran, 3 yun eh. BIR, SSS PhilHealth, Pag-ibig, SEC. Kasi in-apply namin, hindi kami nag-sole prop. Nag-sole corp kami. No? So, sabi ko, ang hirap lang eh. No? Minsan, pag susunod, ito po pag susunod po tayo sa Lord, ang laging mahirap yung umpisa. Diba? Pero pagkatapos po nun, nung pong sinasabi po ito ni Apostle Paul, nung sinasabi niya po ito, ang concept niya, nung sinasabi niya to is in hindsight. Nandun siya sa will of God. Tapos sinasabi niya, tumingin ako patalikod, nakita ko lahat ng mga pinagdaanan ko. Pero nung nandito ako sa will of God, I can see sa lahat ng pinagdaanan ko, mahirap, masarap, sagana, kulang, I know
that the will of the Lord, kung nasan ako ngayon, it is the good, acceptable, perfect. Simula po 2021 hanggang 2023, nakita namin yung paggalaw ni God, no? And meron akong book na binabasa, ang title is Outliers ni Malcolm Gladwell. Sinasabi niya doon is, ang success goes beyond work ethic. Pwede po tayong magpakasipag sa trabaho natin, magpakagaling ng magpakagaling. Pero sinasabi po dun sa book, lahat ng mga successful people, nung inaral niya, doon sa study niya, is meron silang ingredient, merong element dun that is something beyond their control. At mas malaking percentage yun. Yung mga naging successful is tinrabaho nila yung naibigay sa kanilang opportunity, naibigay sa kanilang intellect, naibigay sa kanilang environment. That is why they were able to thrive. Ang point lang po dito is, apart from the Lord, kahit gaano ka kasipag, gaano ka kagaling, magpakagaling ka, araw-araw kang magtrabaho, araw-araw kang magpakagaling, kukulangin po yun. Because unless the Lord builds the house, we will all labor in vain. So ang point lang po dito is, we can be generous, no, sa church. Pero doon sa mga businesses natin or sa mga companies natin, hindi na tayo nagiging generous. So this is a call, no? Sa mga future businessmen, businesswomen dito, no? Ako, sinasabi ko po, mahirap, no, sumunod sa Lord. Pero pag hindi po tayo nag-compromise, maniwala po tayo doon sa path ni Lord, mabagal siya. Hindi siya mabilis, pero sustainable siya. Always remember that in life, the long cut is the shortcut. Lahat ng nasa Lord, prepaid. Pag sa demonyo yan, postpaid. O, ibibigay ko sa iyo, libre. Ha? Talaga, walang bayad? Oo. Mabilis na success. Yan. Kaya pag ganyan, yung meron tayong makikita, kikita ka ng ganito, nang wala kang gagawin. Kalokohan yan. Walang ganun. Okay? Huwag kayong na magpasindak sa mga ganun, mga easy money. Wala po nun. Tandaan nyo, lahat ng path ng kay Lord is prepaid. Magbabayad ka muna. Sa mundo, postpaid. Kinukuha mo yung saya, sa huli, iiyak ka. So let us give our taxes to our country and let us give ourselves to God. Sabi sa theme po ng Matthew is drawing the line. Yung sinasabi niya, si Jesus ang God, si Jesus ang King. Now, it's up to us right now. It's up to us. Hindi po natin to para ipilit sa inyong lahat, no? Pero para ang sinasabi po natin dito, if we claim to be followers of Jesus, we should be generous in our taxes. Sakit ba? Diba? Pero, si God po ang bahala sa atin. Always remember na we can choose na wag tong gawin, pero if we are under the Lordship of Christ, we should honor this. And I will tell you, no? Ako po, nung bata ako, sabi ko, alam nyo naman po, no, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay pastor's kid. No? Lumaki ako, hindi pala ako lumaki, tumanda ako na pastor's kid ako. So, yung mga friends ko, no, growing up, syempre may mga friends tayo na medyo capable, no? Lagi akong ililibre, no? Yung time, dumating ako sa time, sabi ko, okay siya, yung ikaw yung nililibre, pero gusto ko yung ako yung malilibre.
Kasi totoo yung, it is better to give than to receive eh. Bakit po? Alam niyo po ba, na based sa research, mas masarap ang feeling ng nagbibigay? Based po sa research yan, ha? Mas masarap po ang feeling nagbibigay kaysa sa tumatanggap. At pag ikaw po ay nagbibigay, ibig sabihin, nandun ka sa capacity to give. And sabi ko, Lord, gusto ko dadating ang time na hindi ako lagi yung ibe-bless. Gusto ko dadating yung time na ako yung magbe-bless. And Lord, sana bago ako mamatay, no? Magawa ko naman yun. And sinasabi ko po sa inyo, simula po nung in-offer po namin yung aspect na yun kay God, yung mga businesses po namin, lahat legal. The Lord never failed to provide sa lahat ng mga kailangan namin at higit pa. So I challenge you, brothers and sisters, no? Hindi naman po lahat dito may mga negosyo, no? Pero kunyari pag titingin ka sa tax mo, laki, magre-resign na ako. Wag. Yan natin, Lord, thank you dahil ako ay capable na makapag-support sa government na in-establish mo above me. Hindi na ako masasaktan dyan. Diba? Gusto mo, ibigay ko pa lahat. No? At doon naman sa mga may business at future business, di ba? Kasi, di ba, ngayon daw, lahat na daw CEO eh, di ba? Oo, lahat na. Oo. Pero ipapel mo para totoo kang CEO. Di ba? So, hindi po natatapos ang pagbibigay natin sa mga tao. Hindi po natatapos ang pagbibigay natin sa mga leaders ng church, sa mga pastors, sa ministry, sa outreaches. Okay po yan. Wala pong problema. Pero in order for us to be full circle in our generosity, we have to be generous doon sa in-establish na authority ng God sa atin. Amen ba? Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time that you have given us. Lord, we know na this concept is hindi naman talaga namin siya struggle, hindi siya burden. Pero Lord God, we know na magre-raise up ka ng mga future businessmen, businesswomen here in Win Alabang. And Lord, we are thankful na ngayon pa lang, nalalaman na namin lahat ng mga kailangan namin gawin. Lord, may hirap, no? Lalo na sa mga magsisimula ng mga negosyo na kung paano kami magkakaroon ng mga ganong means para hindi kami makapag-compromise. And Lord, we will need provisions. And Lord, we know na if we want to obey at magkukulang man yung capacity namin, Lord, you will always come through. Ikaw po ang magpo-provide. Ang kailangan lang namin is yung heart and yung decision namin that we want to be under your lordship. We want to worship you with our lives and with our lifestyle. Sound. With our lives and lifestyle. And we know, Lord God, dun sa mga kakulangan, dun sa mga gaps, in order for us to do and to obey, ikaw po ang magpo-provide. Thank you, Lord God, for you are a faithful provider sa lahat ng mga kailangan namin. And Lord God, sa pagdating nitong Christmas season, Lord, may you shower us with your goodness. And Lord God, help us to be not just a blessing to our families, but also, Lord God, to be a channel of blessing to other people. Thank you, Lord God, for this church, this family. I know, Lord God, na i-bless mo tong congregation na to so that we will all be a channel of blessing sa lahat ng mga tao. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray.